Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang mga mosyon ni Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng kanyang graft case. Yan ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Sandigan Bayan. Joan, go ahead. Pinky, nagpasok ng not guilty plea ang Sandigan Bayan 2nd Division para kay Senator Jinggoy Estrada matapos itong tumangging maghain ng plea sa kasong graft na kinaharap nila ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dito nga sa 2nd Division. Binasura rin ng korte ang mga mosyong inihain ng kampo ni Estrada. Ang mga ito ay ang motion to quash the information filed by the Ombudsman, motion to dismiss the case with prejudice and suspend proceedings, and a motion to remand the cases for reinvestigation of the Ombudsman. Ayon sa korte, walang sapat na batayan para dinggin ang mga naturang motion dahil binigyan naman anya ng pagkakataon ng kampo ni Estrada na maghain ng counter affidavit bilang bahagi ng due process. Pasado 2:00 ng hapon na nang magsimula ang sanay pagbabasa ng sakdal kina Estrada at Bonoan at tumagal ito ng halos 3 oras. Nagtagal ang arraignment dahil nagkaroon muna ng oral argument sa pagitan ng prosecution at defense counsel ni Estrada dahil hindi anya sumite ng written comment ang prosekusyon bilang sagot sa motion to quash the information. Paliwanag naman ni Attorney Noel Ostreas sa korte, hindi anya sapat ang ebidensya ng prosekusyon para patunayang tumanggap ng 25% kickback sa Estrada mula sa mga proyekto ng DPWH. Kunestyon din nila ang kredibilidad ng DOJ resolution na pinagbasehan ng kaso dahil hindi anya nagtutugma ang mga testimonya ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara na siyang nilalaman ng naturang resolusyon. Hindi rin daw sapat ang ebidensyang magpapatunay na nagsabuatan sina Estrada at Bonoan para magpasok ng insertion sa 2025 national budget. Pero ayon sa prosekusyon, nagpasok umano ng hindi bababa sa 855 million peso na insertion sa Estrada sa mga proyekto ng DPWH taong 2025 kung saan nga nagsilbing kalihim si Bonoan. 355 million pesos umano rito ang insertions para sa DPWH Bulacan 1st District habang ang natitirang 500 million ay para sa iba pang distrito. Tugon naman ng kampo ng senador, mapapatunayan anya ng liham mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na walang kinalaman si Estrada sa umano'y budget insertions. Pero matatandaang sinabi na rin ng Ombudsman na hindi ipinapakita na naturang liham ang buong prosesong pinagdadaanan ng national budget. Kaya maaari pa rin anyang naipasok ang insertions sa pamamagitan ng layered method. Nalaman din ng korte kanina na walang kopya na naturang liham ang senador. Nanindigan naman ang prosekusyon na may ultimate facts para kasuhan ng graft si Estrada at maaari pa raw itong suportahan ng evidentiary facts o dagdag pang detalye at ebidensya sa mismong pagdinig. Hindi physically present si Estrada sa arraignment ngayong hapon dahil inaprubahan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling nitong dumalo via video conference. Paliwanag ng kampo ni Estrada sa korte, may iniindaan niyang osteoarthritis ang senador kaya nito hiniling ang online na pagdalo sa kanyang arraignment. Tanghali ngayong araw nang isinumite ng kampo ni Estrada ang naturang mosyon sa korte na pinaburan naman ito. Ayon kay 2nd Division Chairperson Associate Justice Geraldine Econg, maaaring dumalo si Estrada sa pamamagitan ng video conference alinsunod sa patakaran ng Korte Suprema. Personal namang napasalamat si Estrada sa korte habang nasa video call ito kasama ang isa sa kanyang mga abogado. Samantala, hindi naman nakadalo ang co-accused ni Estrada na si Bonoan sa arraignment ngayong hapon dahil pa rin sa iniinda nitong sakit. Ayon sa PNP, nakakonfine pa rin si Bonoan sa isang private hospital dahil nangangailangan na ito ng close monitoring at referral sa isang heart specialist. Sa binasa namang liham ni Econg sa korte, nakasaad na may iba't ibang iniindang sakit si Bonoan. Ilan sa mga ito ay ang hypertension, spine pain at type 2 diabetes. Absent din ang dating kalihim sa arraignment ng kanyang kasong plunder at graft naman kaninang umaga na nililitis ng Sandigan Bayan 5th Division. At hanggang sa ngayon ay pending pa rin sa Sandigan Bayan 2nd Division ang mosyon ni Bonoan na payagan siyang sumailalim sa hospital arrest. At yan na muna pinakahuling balita mula sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat, Joan Manalo. Nag-uulat ang live mula sa Sandigan Bayan sa Quezon City. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.